Good morning sa inyo mga kanobi. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako Mapi Vlogs po. Yan. Ganda ng araw ngayon mga kanobi. Yan, mainit. Labasan natin yung sampayan natin. Sayang yung init eh. Sana maya maya hindi na umulan. Yan. So for today's video mga kanobi, samahan nyo akong silipin natin yung laman ng mga nest box natin dito. Tignan natin kung may mga nangitlog na. Yan. So tara. So yun mga kanobi, unahin na natin dito yung ating Paris na albino tsaka turquoise par blue opaline. Tignan natin panay ang pasok na nito. Oh my god. Ang hina to eh. Tignan natin kung mayroon ng ay tapang. Doon ka muna. Tapang mo. Medyo hirap tayo silipin yung kanyang ano eh, kanyang ugad. Silipin natin. Yan. Ito kung anong gagawin niya. Baka lumipad bigla. Wala. Yun, parang wala pa mga kanobi. Wala pa. Nawala na naman yung mga nesting nito. Lagyan ko na naman siya ng panibagong nesting. Dami na yan nakaraan eh. Tinanggal niya na naman. So dito, mga kanobi, wala pa. Wala pang itlog. Tignan natin dito. So may project in natin sa taas. Yan. Tandaan lang, baka tayo malaglag. Yun, lumabas yung ating green possible ino. Ayun yung ating ano, wala pa. Wala pa rin, negative pa rin dito mga kanobi. Wala pa tayong itlog. Bagal mag-itlogan ang ating mga alaga. Ito naman tayo sa ating project Lutino Opa. Tumatapang na rin to mga kanobi oh. Itong ating ano, handfeed na Lutino. Oops, ayun yung kapares niya. Baka meron na. Negative pa rin. Wala pa rin mga kanobi. Siguro mga next week siguro to. Mga to magsasabay-sabay. Sana magsabay-sabay para meron tayong ano, pwedeng pagposteran ng mga itlog nila. Ipat muna natin to dito. Ito naman sa ating project Opa Pail. Yan. Bira to lumabas eh. Yan. Baka nangingitlog. Wala pa. So tignan nyo mga kanobi oh, no? Yung tuka nung blue opaline split pail follow. Humaba na ng kusa, diba? So nahirapan na siya. So nilagyan natin siya ng ano dito, ng bato para ikis-kis niya yung tuka niya ron. Iano niya, pulmahin niya ulit. Dito kasi itong blue na to hindi ganun lumalabas eh. Lagi nandiyan na lang sa loob eh. Ayaw nang lumabas. Noong nakaraan niya nagkaroon siya ng ano, mga ipot sa puwetan niya. Tumigas na parang bato. Yung kinuha ko siya tapos ginupit ko. Kasi nga ano, ayaw niya nang lumabas. Dito na rin siya dumudumi sa loob ng nest box niya. Nag-ipon-ipon. Habang naglilimlim siya, ganun ang ganun yung nangyayari. So tas pinahinga natin siya. Okay naman na, hindi na nag-iipon ng dumi sa kanyang puwitan. Pero yung tuka naman yun ang problema sa kanya. Yan o. Lagi siya nagpapasubo dito sa ating kak. So tanggalin muna natin mga kanobi. Ipasok muna natin sila ulit. Yan, baka stress pa. Kaya sa may kabila nating
natitirang dalawang nakasalang na breeder dito sa isang project natin ng Opa Pale. Tignan natin kung may itlog na. Well, ito'y itlog na rin talaga. Labas. Ayun. So, ayun nga, wala pa rin. Nesting pa rin. Wala pa rin ano. Kulang pa yung mga nesting nila. Mag-ano pa tayo ng dayami. Malagay pa tayo. Dito naman sa kabila. Ating Project Ino rin. Ito, tingin ko mayroon na to. Yung hen kasi ayaw na lumabas. Tsaka yung huling itlog niyan tagal na. Tignan natin. Ayun. Sana mayroon na. Ay negative mga kanobi, wala pa rin. Wala pa na siyang itlog. Balik siya dun, no? Pasok eh. Alapan, tagal pa, hindi pa sila hindi ko din nakikita ang mag-mate kasi bira lang tayo mga kanobing pagtambay dito sa ating aviary. Kapag atas natin magtakain, maglinis, tutok na tayo dun sa baba sa pinagkakabalahan natin. Babalik na lang tayo rito gabi, sisilipin sila kung ano yung nangyari. So yung activity nila, hindi na natin na talagang matutukan, malaman kung ano yung mga pinagagawa ng mga ibon natin dito, no? Tapos mayroon pala tayong bagong i-breed. Ito mga kanobi. Ayan sinasabi ko sa inyo nakaraan, di ba? Tinanggalan natin yung mga ibon dyan. Nilipat na natin sa ating flight cage. Tapos nagkuha tayo doon ng dalawang pair. Itong unang pair natin, itong turquoise parblo at saka green pastel opaline. Tignan nyo naman yung pastel mga kanobi. Grabe. Sable na sable yung ulo. Yan. Dito kasi siya dito siya pumaris eh. Bali silang dalawa ay magkapatid pero sa magkaibang clutch. So mag-inbreeding tayo dito. Yes. At nauna tong ating turquoise parblo na to. Sinundan niya dalawang clutch muna bago itong pastel opaline na to. Yan, green. So sila kasi nag-band sa loob ng ating flight cage. Kaya diyan ko na lang nilagay sila na yung pares natin, possible cock tsaka possible hen. Tapos dito sa kabila ito namang itong ating inbreed din to, pare sila sa magulang nila ay back to back parblo. Yan, itong parblo Ewing opa possible cock tsaka yung blue opaline. Yan, possible blue to. Yan. Sila kasi nag-band din doon, kaya sila na rin pinagsama ko. Totally pares naman silang opaline, diba? Hindi na tayo mahirapang magharap ng pares. Saka tumatanda na rin kasi sila, kaya binreed na natin dyan. So sa susunod sigurong linggo bibili tayo ng mga nest box pa, dalawang nest box para sa kanila, para makasabay sila, makahabol sila dito sa ating mga breeders na sinalang. Ngayon wala pa talaga tayong mga itlog. Yan, medyo naiinip na naman ako, no? Pero yun, sabi nga nila, talo inip sa pag-iibon, kaya hintay-hintay lang. Sa flight cage natin mga kanobi, meron tayong mga ilang paresan na naman. Itong back to back pastel, yan, no? Tapos itong green na to, possible pale follow to eh. Possible split o pipe cock. Tsaka yun, sana yung isa na yun. Ayun, nagbaband na yan, matagal na eh. Papalit-palit kasi ng pares eh. Pag nakahaluan sila ng ibang ibon, naghahanap ng panibagong pares. Yan, itong ating parblo Ewing cock opaline, siyang dito mayor. Tapos may isa pa tayong pair dito, itong blue Ewing opa, tsaka itong opal blue opaline, possible split pale follow, possible blue to pa. Yan, so makabili pa tayo ng isang
double cage, isasalang naman natin sila dito. Tsaka yung pastel sa baba. Para kumpleto na. Iilan na lang yun nandito. Mga Nobi, wala pa rin talaga tayong update. Ganyan lang ang pag-ibon natin, chill lang. Hindi tayo hindi tayo nagkukumahog na talagang mag-breed ng mag-breed. Kasi nga pag dumami sila ng dumami, yung natin, kailangan natin tansyahin din yung gastos natin sa ating mga alaga. At sa ngayon hindi naman tayo nag-out ng ibon, hindi tayo nagbebenta, namimigay tayo paminsan-minsan. Yan. Ang swerte kung mayroong kumuha, may gustong bumili, yun bibigay natin. Pero yung talagang tayo magbebenta mga Kanobi, hindi tayo hindi tayo nagpo-post ng mga ganyan. Parang nakakapanginayang din, ayoko rin mabawasan yung ibon ko eh. Kasi itong mga ibon natin, itong mga to napamahal na rin sa atin. Yan. Tanyo naman na talagang inaasikaso natin, nililinis natin, pinapakain natin. Yan, di natin sila pinababayaan. So sa mga nagtatanong nga pala dun sa dilaw, yung naging pasyente natin, yung napilay tapos nagdudugo yung pakpak, pinaubayan na natin sa isa nating Kanobi, yung ibon na yun. Kasi dito wala na siyang paglalagyan eh, kasi dami na ulang tayo sa cage. Tapos imbis na yung cage ay ilalagyan natin sa kanya, magagamit natin sa breeding. So binigay na lang natin sa isang nating Kanobi natin yan. So pag umabot tayo ng 3,000 subscribers mga Kanobi, yan, ito naman nagpamimigay na lang natin to. Yan, para kasi magagamitin natin tong cage to eh. Yan siya. Ang issue lang nitong mga Kanobi, tabingi, to pa. Hindi ko na naayos eh. Yan. Green opaline, possible split tail follow, kapatid ng ating visual opa pale. So yun lang mga Kanobi para sa umagang ito. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo na ang notification bell para lagi ka updated sa mga bagong videos na gagawin natin dito sa ating mini aviary. So yun lang, like, share, subscribe. Ingat mga Kanobi.